Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po nakaraang araw. Talagang hindi naman po talaga lulubay. Hindi po lulubay ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Ang tinatawag po umano mga buhaya sa House of Representatives ay hindi naman po lulubayan mga tambay hanggat hindi po nila nai-impeach ang Vice President. Kaya po, mga kabayan, nagpaplano na naman po sila mga tambay na maghahain na naman ng article of impeachment sa Vice President mga kababayan. Ito po ang pinahayag ni Representative ng Bicol Party List Representative Terry Ridon mga tambay. Pakinggan po natin ang balita. Talagang hindi po lulubay ito mga ito. Mga kababayan, palibasa, hindi po sariling pera nila ginagastos. Ang ginagastos po at kumikita pa yata sila umano ay pera po natin, pera po ng taxpayer. Kaya malalakas po ang loob. Kumikita na, nakakakurap pa umano. Stopped us today, but there's Feb 2026 anyway. So I'm quite sure that House members who are interested in exacting accountability will still refile it. Para masagot ang mga issue kaugnay ng mga alegasyon ng katiwalian sa paggamit ng confidential funds at matinding pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady at Speaker, kinakailangang matuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na maire-refile ulit ang impeachment complaint sa Kamara sa February 2026. Sa impeachment ruling ng Korte Suprema noong July 25, 2025, maaari lamang maihain ang impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte simula February 6, 2026. Gate ng Supreme Court, lumabag sa one-year ban rule ng saligang batas, gayon din sa Bill of Rights ang articles of impeachment na inihain sa Senado noong February 5, 2025. Kaya kung magkakaroon na ng pinal na desisyon ang Korte Suprema at hindi kakatigan ang motion for reconsideration ng Kamara, refiling ng impeachment complaint ang susunod na hakbang ng Kamara ayon kay Representative Ridon. Pero I think yung pong Feb 2026 na refiling ng impeachment proceedings on the same articles, on the same reasons, katulad po ng paggamit ng confidential funds at pagbabanta laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, yun po ay magpapatuloy. In the event po na magpasya po yung 20th Congress, House of Representatives. Dagdag pa ng kongresista, ang pag-uusapan na lang ay kung anong mode ng pagsisimula ng impeachment ang pipiliin at susuportahan ng mga mambabatas, kung padadaanin pa sa House Committee on Justice o idediretso na sa Senado sa pamagitan ng pagboto ng 1/3 ng lahat ng House members. Malaki rin na magiging epekto rito ng final impeachment ruling ng Korte Suprema. Samantala, nananatili naman ang posisyon ng House of Representatives na lahat ng naging aksyon ng Kamara tungkol sa paghahain ng articles of impeachment laban kay VP Sara ay ayon sa mga alituntunin ng saligang batas, internal rules ng House at sa umiiral jurisprudence, kaya walang bad faith o hindi tapat na intensyon. Yan po mga tambay, hindi po talaga lulubay ang tinatawag umanong mga buhaya at ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Kung talagang gusto po makahanap ng sinasabi po nilang korap o hindi tamang paggamit ng pera ng taong bayan, mga magnanakaw, mga kabayan, mauubos po tao dyan, mga kababayan. Kung talagang ang hinahanap po yung magnanakaw na mga politiko, yung totoong magnanakaw na mga politiko, mga kababayan, marami po, mauubos po tao, mauubos po congressman, mauubos po representative sa House of Representatives, mauubos po. Pagka talagang totoong mga magnanakaw na politiko ang uusigin at iimbestigahan, mauubos po silang lahat. Baka po mabibilang na lang natin sa ating mga daliri ang maglilingkod pong representative o congressman sa ating bansa.
mga kababayan. Hindi po ang Vice President ang sinasabi po nilang magnanakaw. Manalamin mo po muna sila. Manalamin. At yung sinasabi po nila na pagbabanta sa buhay daw ng Pangulo, ng Speaker at ng First Lady, malabo po yan sa sabaw ng pusit. Hindi po ba yan? Hindi po ba? Dahil unang pinagbabantaan, umano, ang buhay ng Vice President. Bakit ko po nasabi? Paano mo sasabihin hindi pinagbabantaan? Pilit nga siyang ini-impeach. Hindi po ba pag isa na rin sa pagbabantayan, binoto ng mahigit 32 milyon Pilipino. 32 million plus bumotong mga Pilipino. Ang mga magnanakaw umano, ang magtatanggal lang sa boto ng mga Pilipino. Nakita niyo po yun? At ang gustong mag-impeach sa Vice President, pakapala na lang ng muka. Bakit ko po nasabi? Sila po ang napakarami. Di po ba? Napakaraming issue ng korupsyon. At napakatagal na po nilang niluluko ang taong bayan. Hindi po ba? Ginagago, binubudol umano ang taong bayan. Yung kanila nga lang MOOE, yung kanilang mga extraordinary expenses, liquidation by certification lamang. Di po ba? Napakarami nagpatotoo niyan. Bakit? Ayaw nilang buksan ang libro nila Di po ba? Kasi pagka binuksan ang libro nila lahat, lalabas po lahat talaga na extraordinary at liquidation by certification lamang. Hindi po ba? At wala pong public hearing ang mga pondo niyan, ang mga budget niyan. Hindi pina-public hearing po yata. Nakakalungkot. At hindi natin alam, mga kababayan. Ang alam lang natin, yung mga kickback at komisyon nila. Di po ba? Napakarami pong pinagkakaperahan po ang mga buhaya sa gobyerno. Sobra-sobra po. Nangungumisyon. Kumikita na isang damukal sa mga proyekto. Mga dagdag-dagdag. Mga kickback. At mismo ang Pangulo, sinasabihan ng kanyang gobyerno ay talamak ang mga magnanakaw. Magnanakaw sa gobyerno. Pero ang mga magnanakaw ang pilit nililinis ang kanilang mga dumi para ibato at ipukol sa Vice President. At kailangan po nilang ilihis ang issue nila. Kaya po kailangan po nilang buhayin ang issue ng impeachment kahit nagdesisyon na ang Korte Suprema. Pero, kababayan, uulit-ulitin nila, mga kababayan, kasi lumabag lang naman daw po sila sa 1-year rule ng impeachment. 1-year rule ban ng impeachment. Kaya kailangan po, hindi na po nila uulitin yon. Kaya po i-repeal po nila ulit. Di po ba? I-repeal para po yung impeachment sa next year ay ibabalik na naman. Ibang klase itong mga hindot na ito. Palibasa, pagka po nirefile nila yan o nirefill o naghain muli sila ng impeachment, di po ba? Kailangan na naman po nila ng 1/3 vote para po maisagawa nila ang impeachment. Mga kababayan, sa 20 Congress, pera na naman. Pera na naman ang paiiralin dyan. Hindi po ba? Patay na naman ang mga Pilipino. Gagawa na naman po ng budget ang impeachment sa 2026 ng Vice President. Trabaho na naman po ng mga buhaya at magnanakaw sa gobyerno. Impeachment na naman po.
Dahil dyan po sila kumikita ng napakaraming pera umano. Easy money. Pabagsakin mo ang Vice President, easy money. Dahil puro pera po ang iiral. Hindi po ba? Ibang klase ito. Ibang klase po kasamaan umano ng mga tao na ito. Dahil po sa kapangyarihan at pera. Gagawin po nila lahat. Lahat po ay gagawin nila para po dito. Nagpakasama na nagpakasama ang mga tao na ito dahil sa kapangyarihan. Bakit ko po nasabi? Kung hindi po ba makakapal ang pagmumukha ng mga tao na ito? Sila po ang number 1 ayon po sa Vice President. Grabe po, 2 tao kumukontrol ng pera dyan nung nasa DepEd siya. Pinatukuyan niya ang mga pangalan ng mga tao na yan, si Saldico at si Speaker. At pati ang First Lady ay pinatukuyan niya na kumukolekta rin daw po ng salapi. Ibang klase. At ang dating Pangulo, ibabalik tanaw natin. Sinabi rin niya, ang institusyon na yan ay pinakabulok, pinakakurap, pinakaratin, at pinakawalangya daw na institusyon. Pero sa kabila nun, mga kababayan, pakapala na lang ng mukha. Hiyang-hiya naman tayo kay Bicol Saro. Ano ba party list nito? Si Bicol Saro nga. Si Bicol Saro party list, si Representative Terry Ridon. Hiyang-hiya naman kami sa kakapalan ng pagmumukha mo. Naghahanap ka ng korupsyon sa confidential fund. Bakit hindi mo unahin na imbestigahan ang mga amo mo? Hindi mo naman gagawin dahil hindi ka magkakapera. Kaya, mga kababayan, bistado na itong mga tao na ito. Walang ginawa sa ating bansa. Mag-ubos ng pera para mapunta sa kanilang pera. Umano? Ibaon tayo sa utang. Yan ang mga ginawa po nilang trabaho. Ibaon tayo sa utang at yung utang na inuutang po nila na tayo magbabayad, sila rin po halos ang nakikinabang. Umano. Ganun po kawawalang hiya itong mga tao na ito umano. Yung tax natin plus uutangin pa nila, sila rin halos ang nakikinabang umano. Itong mga hindot na ito. Tapos ngayon, dadalin mo ngayon ang issue sa Vice President para matabunan yung mga kabalbalan ninyo. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Pakapala na lang na mukha. Ganun po talaga. Pagka ikaw ay maibigin sa kayamanan at maibigin sa kapangyarihan. Talagang kakapal ang mukha mo. Hindi po ba, mga kababayan? Ipagpatuloy nyo po yan. Ipagpatuloy nyo po yan, mga buhaya. Mga buhaya umano ng Kamara. At ang tinatawag na tambaluslos, ipagpatuloy nyo yan. At hindi naman po susuko at hindi kayo uurungan ng Vice President. Ang Vice President ay nasa tama. Napakadaling kalaban ang mga mali at ang masasama. At hindi naman po magtatagumpay ng pangmatagalan ng masasamang tao. Hindi po ba Representative Terry Ridon? Linisin nyo muna ang bakuran nyo. Napakaraming kalat, napakaraming tae, napakaraming basura, amoy imbornal, ang bakod nyo. Di po ba? Napakaraming mga magnanakaw dyan, umano sa bakod nyo. Bakit hindi muna nyo linisin ang bakuran ninyo bago kayo maglinis ng iba? Hindi po ba, mga kabayan? Ganito po kakapal ang mga pagmumukha nito. Gustong maglinis ng dumi na sinasabi nilang gawa-gawan dumi. Pero yung dumi nila, na napakababaho na sa taong bayan, ayaw nilang linisin. Palibase, sanay na sanay sa dumi.
at sanay na sanay sa mabaho. Hindi kaya, mga kababayan, yung sinasabi nga po ng ating mga kababayan, ang kulang na lang daw po sa mga tao na ito umano ay buntot at sungay. Yun na lang daw po ang kulang umano sa mga tao na ito. Buntot na lang daw po at sungay. Ano kaya ibig sabihin na mga kababayan natin na buntot at sungay na lang daw po ang kulang sa kanila umano? Mga kababayan. Yan naman po expected na natin. Expected na po natin yan. Sanay na sanay naman po sila. Excuse me po. Sanay na sanay naman po sila, mga tambay. Nagaguhin tayo. Gaguhin tayo at nakawan tayo ng ating mga buwis at pati po ang inuutang nila umano. Sanay na sanay naman po yan. Kaya hindi naman po nila tatantanan talaga ang Vice President. Dahil unang-una, pag naupo ang Vice President, sila naman po ang magkakaproblema ng malaki. At baka karamihan pa dyan ay makulong. At karamihan naman po dyan ay baka lumayas ng Pilipinas habang ang Pangulo ay ang Vice President. Hindi po ba malayong mangyari yan? Dahil marami naman po kayong naisube, naipon sa inyong panunungkulan, laganap ang korupsyon, at pag-upo ng Vice President, mga kabayan, baka itong mga tao na ito ay hindi natin mapagkikita at mababawasan ang maiingay at magnanakaw sa ating bansa. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po, mga kabayan, ang napakatindi na trabaho na tinututukan ng mga congressman ng House of Representatives. Inuubusan, ginugugulan ng panahon, inuubos ang pera ng taong bayan sa impeachment ng Vice President. Ang trabaho po sa atin ng 19 Congress, 3 taon, tatrabahuhin na naman ng 20 Congress, mga kababayan. Kaya po ang ating bansa naghihirap. Baon sa utang, bagsak na ekonomiya, kawalan ng trabaho, napakataas ng mga bilihin, napakataas na gastusin, kakarampot na sweldo, napakataas ng krimen, nahandyan pa ang makakaliwa, ibang klase, nahandyan pa ang mga drug pulburon, mga smuggler, kidnapping, lahat na ng klase ng problema ng ating bansa ay nasa atin na. Pero sila, nakatutok lang po sila sa mga Duterte. Ganyang klase po nung pumasok po ang binagoongang Pilipinas sa ating bansa. Mga kababayan, ibang klase. Nasayang lang po ang pinaghirapan ni dating Pangulong Duterte. Nasayang lang po nung maupo po sila. Mga kababayan, nakakalungkot. Muli po, mga tambay, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan. Ng Tambayang Makabayan. Thank you po sa mga subscribers po natin at sa mga magsusubscribe. Thank you po, mga kababayan, sa inyong lahat. At siyempre po sa mga nakagusto po sa YouTube at TikTok, maraming salamat din po. At siyempre po, thank you din po sa mga biyaya na inyo po pinagkakaloob. Shoutout po sa inyo, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 na Maisog, California, USA, Eric Hershaw na Canada, at si Kingston 123 na Hong Kong, at si Ma'am LB at si Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At yung panalangin po, mga tambay, sama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President. Siyempre po, lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na sana po malagpasan niya po at ang mga pinagdadaanan niya po na pahirap
ng binagoong Pilipinas sa kanya. Lalo-lalo po ang kidnapping ginawa na hindi po siya nakakuha ng due process sa ating bansa. Sana po maingatan po ang kanyang buhay at kalakasan ay madugtungan at mailayo po siya sa kapahamakan at makabalik po sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal. At sa muli po mga tambay, paalam po muna. Ingat-ingat po tayo. Happy weekends. Bye-bye.